sa nangyayaring issue ngayon na magiging anti-kalingap ba kami o sila Boss D and si Jenny o sino man sa amin dito na tinutukoy nyo. Tatalikuran ba namin ang kalingap sa mga bashers or sa mga negative na nag-comment. Sa isang reactor guys, si Kuya Sangkay, ayan. Alam nyo ba guys na si Kalingap Dan may nag-chat sa kanya na isang antay at kinukuha siya. So dito po tayo sa rooftop. Grabe oh, sunset. Ganda ng ulap. So dito daw po kasi sila Hana. Kaya umakyat din tayo dito. So magdidili. Ayun. Mahangin dito eh. Napakainit po kasi dito sa Manila. So tuloy pa rin po ang ating yung challenge ko na 3,000 challenge. Pag naka 10,000 views tayo may 1K. So far nakadalawa naman na tayong more than 10,000 views. So may 2,000 na. Maganda rito, mag-aaral ka mag-skating, oh. Ano? Mag-aaral skating. Skating? Oo, diba? Ano skating? Ice skating? Oo, diba? But ice skating? Skating na. Rollerblades? Oo, rollerblades. Ikot-ikot ka ganyan, oh. Madulas to eh. Madulas, delikado, tsaka... Pero maganda nga dito mag-practice ang bike, no? Oo, mag-practice. Siguro pag nandito pa rin tayo, tapos si Rosie kaya niya na mag-bike, pwede dito. Kung nandito pa tayo. Kasi ngayon po ay medyo si Hana po ay napapaisip na daw siya mag-apply na ng trabaho. Pero may suggestion ako. Ano? Kung gusto mo, ba't di mo try bumalik ng diet? Kung naiisip mo na may content or may views doon, ayaw mo bang subukan umuwi kayo ng isang buwan? Diba? No, tingin mo. Doon, di ala papakatumuloy. Kung naiisip mo na babalik yung views mo doon. Ako dito, syempre, hindi ko pwedeng iwan nag-aaral ng Sitiona. Ganun din Diba? eh, kasi syempre kailangan din namin ng budget. Dahil syempre, ang content din naman dun, Charity. Tapos syempre, mag-share din kami kay Kuya Brooks. Hindi naman kami pwedeng pabigat din kay Kuya Brooks, diba? Tapos mag-bills pa ako dito. So, parang dodoble lang din yung gastos. So, anong naisip mo niyan? Kasi, nai-stress po siya sa kanyang views. Siyempre, ako din naman. Pero, pinipilit pa rin natin na ipagpatuloy at ayun, gumawa ng mga paraan na magkaka-views tayo. Kaya yung vlog natin nakaraan po, huwag niyo po masyadong seryosoin. Maraming nagagalit eh. Nandun na tayo na yung topic namin is medyo ka-issue-issue nga siya. Pero alam po ni Kalinga Prab yun. Kaya wag po kayo mag-alala. Gets yan ng mga kapwa nating vlog. Content creator na gets nila yan kung bakit naging ganun tayo. Basta, no more explanation po. Basta wag niyo po masyadong siniseryoso. Napaghahalataan po kayo na kung sino yung mga galit na galit eh. Diyos ko naman guys, matubang kami. Kami baliw para Ilaglag or siraan. sa pamilya namin. Wala pong ganon. So ngayon, inakyat lang natin to si Ana kasi nga, yun nga, si Mama, si Ayabet, lagi na lang silang nag-aalala kay Hana. Ay, si Tiono. First time mo dito? Pangatlo na. Naiyak pa si Ayabet, first time niya daw. Parang na rin, padilim na din eh. Magka 7 na eh. Grabe, maliwanag pa yan kasi 7 PM na. Hindi ako na nag-tiktok. Galing ng school yan. Parang si Rosie dyan, ma. Ganyan si Rosie tumayo eh. Pag nasa playpen niya. Di ba? Ganyan na ganyan, no? Yan ang kadang, oh. Solero. So next natin, tuloy naman po yung natin, yung 3K challenge ko. So gagawin natin yun. So sa susunod na upload natin at 10,000 tong upload natin. Pangatlo na yan kung sakali. And then yun na. 3,000 ang ating pan-charity. Advance natin yung gagawin. Kaya sino ang maswerteng mahahanap natin? Ano, madilim na? Tara na. Madilim na guys. Madilim na. Madilim na dito. Ang ganda na ni Tiono. Sleepwear. Yan. Ayan po ang size large. Pwede siya pang bata. Ganda, di ba? Tsaka hindi siya. Oo, di ba? Hindi siya mainit. So, Ayan guys. So sa mga naghahanap po ng large, ayan po ang size ng pambata.
So buhay ano na tayo dito, negosyante at syempre grind lang ng grind. Ganito sa Manila. Guys, oh, yan yung naiye. Oh, 5 minutes lang dito yung naiya eh. So ayan guys, hello po. Kakatapos lang po namin mag-live selling at ang oras po ngayon ay 11:37 na po ng gabi. Yes, so bago po kami magpahinga ngayon, iba-vlog na natin to para ma-upload na din bukas. Kasi yung first clip na nakita nyo po sa ating vlog ay actually sa Boss D Fam channel. Dapat siya ilalagay, kaso lang hindi siya tugma sa clips natin. So kinuha ko na lang, and syempre para mas humaba, makikipag-usap na din ako sa inyo guys. So ayun, sa nangyayaring issue ngayon na magiging anti-kalingap ba kami, o sila Boss D and si Jenny, o sino man sa amin dito na tinutukoy nyo, or tatalikuran ba namin ang Kalingap? Guys, si Kalingap Dan and si Kalingap Rab ay nagtatawanan lang po sa mga nangyayari. Magka-chat po sila ni Kalingap Rab at alam po ni Kalingap Rab ito. So ayun lang guys, huwag nyo masyadong seryosohin yung mga ganyang content. Syempre, matubang kami. Maging Kalingap man kami o hindi, matubang kami guys. So, ibig sabihin, di ba, magkakapamilya kami. Hindi kami gagawa ng ganyang issue na ikakasira din po mismo ng ating pamilya. Huwag niyo masyadong sineseryoso yung mga ganyan guys. Pero, sa mga viewers natin, naintindihan ko po kayo. Meron tayong mga negative, positive na mga nakitang comments, madami. Actually, may mga nag-reaction na din, and try natin isa-isahin yan para syempre malinawan din po yung iba nating viewers and yung mga nag-reaction kung mapapanood man po nila ang vlog na ito. So ayun guys, unahin ko lang po sa mga bashers or sa mga negative na nag-comment. Ayan, hindi po kami galit or wala man po kaming issue sa inyo, kasi ako totally naintindihan ko po ang inyong reaksyon dahil syempre mahal nyo ang Kalingap, and may nangyari na din po na issue recently sa Kalingap, and ayaw nyo lang po ulit na syempre mas stress si Kalingap Rab or si Kuya Val doon sa mga nangyayari ulit ngayon, and naintindihan namin yun guys. Kaya nga eto, nag-vlog na din tayo para wala na silang isipin. Pero, ayun nga, wag niyo po masyadong seryosohin dahil nagtatawanan yun sila, Kalingap Rab. And okay kami guys, wala kaming issue ng kahit ano dito. Umalis po kami sa diet nang okay ang lahat. Maayos po kami nagpaalam kay Kuya Val, kay Tita Edna. And until now, may communication pa rin naman po sila ni Kalingap Rab. And anytime pwede po kami bumalik dun sa diet. So, sa mga bashers po dyan, huwag kayong mag-alala guys, kasi matubang po kami. Magkaroon man po talaga ng tampuhan o issue ang pamilya namin, normal yun sa isang pamilya. At syempre, kung mangyari man yung mga ganon, talagang unahin po natin na syempre makipag-usap ng personal kaysa na sa social media, ganyan, 'di ba? Pero naintindihan namin kayo dahil syempre hindi naman po nagigets ang galawan ng mga content creator. And ayun nga, syempre sa pagmamahal nyo sa Kalingap, may mga nasasabi tayo minsan na hindi naman talaga natin gusto. At kahit hindi natin alam ang storya, syempre magsasalita tayo ng negative. And okay lang yun, na-appreciate ko po kayo actually. Kasi pag nakikita ko po na ganyan yung ipaglaban ang Kalingap, natutuwa ako. Dahil syempre madami na pong tumalikod sa Kalingap, hindi lang mga viewers or sponsors, ultimo mga beneficiaries guys, 'di ba? Lesson learned na 'yan. Ang dami na pong tumalikod sa Kalingap na napakalaki po ng tulong na ginawa nila. And syempre alam ko natatakot lang din po kayo na gawin po ulit 'yon, lalo na kung kami dahil kamag-anak kami. And huwag kayong mag-alala guys, kasi hindi mangyayari 'yun. Dahil kami guys ni Kalingap Dan, pinalaki po kami ni Kuya Brooks and ni Mama Gemma guys na matino. Nasa utak namin ni Kalingap Dan lagi guys, kung saan kami nagsimula, alam po namin kung paano kami babalik ulit doon. Hindi kami guys yung parang kinalimutan na namin lahat ng nangyari. Guys, hindi kami yung tao na sa isang daan na ginawa mong mabuti, isa lang pagkakamali mo, itatalikuran ka na namin. Hindi po kami ganun. Sobrang lawak po namin mag-isip. Ang ganda po ng pagpapalaki sa amin. Grabe po kami mag-intindi guys. So kung ano man po ang mangyari behind the camera sa amin guys, hindi po kami tatalikod sa Kalingap dahil alam po namin kung saan kami nagsimula o nanggaling. At syempre, matubang po kami. Lagi nyo po tatandaan yan. Kami po ang magkakasama sa laban na to. At sa journey ng Kalingap, syempre, nandyan din kami lagi.
And sa mga positive naman po na comment guys, ayun, thank you so much din kasi may mga nakita po ako na mga talagang nagtatanggol din kay Kalingap Dan, talagang nandun din po sa kanyang side, 'di ba? And appreciate po namin yun kasi talagang mas pinagbibigyan nyo po ng pansin yung mga mabubuting nagawa ni Kalingap Dan. Mas na-appreciate nyo po yung ginagawa rin ni Kalingap Dan na kahit syempre alam naman po namin na struggling tayo sa views ngayon. Pero yung iba, proud na proud sila kay Kalingap Dan kasi syempre 'di ba kahit ganun yung nangyayari, ginagawa pa rin niya yung best niya para magawa yung responsibilidad or yung goal ng Kalingap. Ako guys, aminado ako, hindi na po ako masyado nakakapag-charity. Actually, di na ako nakakapag-charity simula dumating kami dito sa Manila kasi nga may personal problem kami na pinagdadaanan ngayon. And sa mga hindi pa po nakakaalam, para malinaw, ayun, na-scam kami. So, lahat ng savings po namin ay nawala. Kaya ngayon, medyo hirap pa po kami na maglabas ulit ng maglabas. Kasi inuuna po muna namin yung sarili namin. Alam niyo naman guys, kakalipat lang natin. Syempre, nag-a-adjust pa po tayo sa mga gastos, sa mga nangyayari. Kaya, unti-unti lang. Pero syempre, hindi po mawawala yun sa atin. Ayun po ang goal namin dito, na matuloy pa din yung paglilingap, lalong-lalo na kakalat tayo, nandito kami sa Manila. So, ayun nga, napaproud ako kay Boss D kasi ginagawa niya pa rin yun until now. Kahit struggling siya, wala siyang mga sponsors, tinutuloy pa rin niya guys, hindi niya tinalikuran. So, sa mga nag-iisip dyan guys na tinalikuran, hindi naman po siguro pagpapatuloy ni Boss D ang paglilingap kung may balak po siyang umalis na ng Kalingap, diba? So, na-appreciate po namin kayo ng mga solid supporters dahil talagang binibigyan nyo po ng pansin yung nagagawa ni Boss D, ina-appreciate nyo po, hindi nyo po tinatapon lahat, mas pinapahalagahan nyo po yung mga ginawa niya, yung mga 5 pabahay niya guys, yung dami nang natulungan niya sa diet, yan, thank you so much po. Dahil din naman po sa inyong lahat yun, diba? Hindi naman din po kami makakarating sa ganito kalayong journey, lalo na si Kalingap Dan, kung hindi din po dahil sa inyong lahat. Kaya hindi lang po kami sa Kalingap nagpapasalamat sa inyong lahat po kasi sa dami ng subscribers namin o yung mga views po na nakuha namin noon, dahil po yun sa inyong lahat guys. Kaya hindi kami magagalit. Naiintindihan po namin lahat ng reactions nyo. And syempre sa isang reactor guys, si Kuya Sangkay, ayan, na-reaction na niya na din po yung vlog na ginawa ni Boss D. And okay lang yan. Actually guys, napaproud ako sa mga reactors na talagang pinagtatanggol ang Kalingap. Kasi ayan naman talaga ang goal ng reactors ng Kalingap, 'di ba? Kailangan ng magtatanggol sa Kalingap, magpapaliwanag ng side ng Kalingap. And natutuwa ako kasi yung loyalty po nila sa Kalingap ay talagang nandiyan. So ayun, nahulog sila sa patibong. Talagang nag-react sila guys. And hindi po kami galit. Lalo na ako, syempre, ba't naman ako magagalit guys, diba? Pero nakaka-proud kasi talagang ine-explain nila yung side ng Kalingap. Sa mga reactors pa dyan na re-reactionan yun, o yung mga FB page na nagpo-post po ng mga ganun, yung mga ninanakaw yung video, tas nagpo-post po sila, tas sari-saring comment. Okay lang yun kasi, ayun nga, lahat naman po ng nangyayaring ganyan dahil lang din sa pagmamahal sa Kalingap. And gusto nyo protektahan yung Kalingap guys. And that's okay. And sinasabi ko sa inyo guys, hindi kami aalis ng Kalingap, hindi namin inisip yan or balak gawin yan. Alam nyo ba guys, na si Kalingap Dan, may nag-chat sa kanya na isang antay at kinukuha siya. Kumbaga, hindi naman siya bine-brainwash, pero actually nag-offer sa kanya. Kumbaga, parang talikuran din ng Kalingap at isiwalat lahat kung may alam man siya, lahat na nangyayari sa loob, ganyan. Pero dahil sa loyalty niya sa Kalingap, sa utang na loob kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Tita Edna, and sa bilang matubang, hindi niya yun ginawa, guys. Nagulat nga kami nung kunento niya yun sa amin na may nag-chat sa kanya, nag-o-offer, gusto siyang kunin. And alam niyo na kung anong gagawin, as usual sa mga beneficiary na wawakwak, ganun din ang gagawin, di ba? Di nagdalawang isip si Boss D, guys. Di niya na nireplyan yung nag-chat sa kanya na yun. So, di ba, imagine niyo naman, kung may balak kami na gawin yan, di pa kami nakakaalis ng diet, Diyos ko, siguro may ginawa na kaming makakasira talaga sa Kalingap. So, ayun lang, huwag niyo po masyadong seryosohin, guys, yung mga nangyayaring mga ganyan-ganyan dito. Kasi si Boss D at saka si Kalingap Rab, okay po yan, wag kayong mag-alala.
And si Kuya Brooks, tumawag din po yan sa amin kahapon. Makausap sila ni Boss D. Alam ni Kuya Brooks yan, kaya hindi nakikialam si Kuya Brooks. Kaya, ayun lang, chill lang po tayo. Huwag kayong mag-alala guys. One kalingap, one family. Hindi po namin yan nakakalimutan. Lagi tayong magkakasama guys. Nasa Daet man sila at nasa Manila kami. Kalingap pa rin po tayo. And gusto ko lang mag-thank you again sa mga miners po natin na laging nandyan, sa mga suki po namin na lagi pong nandyan. And simula first batch to fourth batch, guys, sold out tayo. Thank you so much. Kaya sa mga hindi pa po nakaka-follow sa ating Boss D Fam, FB page and YouTube, mag-follow na kayo guys para sa more good vibes na content. And kung gusto nyo syempre sumubaybay sa aming journey dito sa Manila, follow lang po kayo. Yung mga galit dyan guys, huwag na kayong magalit, okay? Magkakasama po tayo dito sa laban na to. At sa laban ng Kalingap, lagi lang po kaming nandyan. So, huwag kayong magagalit guys. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless.